Basta on my last dying breath, I will always say, gusto ko tulungan yung nasa probinsya, yung mga mahihirap, because that is my reason to live. Dapat patay na ako last week. If I live one more day, I will give it to the Filipino people. Sabi nga ni Doc Lisa, kubain muna kami, Lord. Ikuba muna kami. Wag mo lang patayin si Doc Willie. I think I got all these pain from negative thoughts, negative emotion from all the hurt, all the bashing I got from the 2022 Vice Presidential Campaign. Yan ang sabi ng kilalang health content creator na si Doc Willie Ong. Sa totoo lang walang nag-expect nitong nakakagulat na balita na to, especially dahil tungkol ito sa kalusugan ng isang health expert. Given that this is someone everyone looks up to when it comes to kalusugan. Masasabi natin no, na sobrang unpredictable talaga ng buhay. Sa pagpapatuloy ng video, sinabi niya, "If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die." Isang patunay na napakalaking impact at kapangyarihan ng mga salita. Para sa video natin ngayong araw, pag-uusapan natin at hihimayin natin ang kalusugan ni Doc Willie Ong. I check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Her WBC is 0. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 Vice Presidential Campaign. I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sa mga gusto pong manalo, sagutin nyo lang yung question of the day natin na itatanong natin sa dulo ng video na to. Okay. So meron tayong dalawang bagay na i-discuss ngayong araw. Una, sino ba si Doc Willie Ong? Kakalkalin din natin no, yung recap ba no, ng kanyang buhay. At pangalawa, ano nga ba yung sakit niya? Bakit ang dami na sobrang concerned talaga sa kanya ngayon dahil sa revelation niya? At gaano ito kalubha? So sa isang video na pinost ni Doc Willie Ong, sinabi niya, he has been diagnosed with cancer. Nagulat din ako nung nakita ko to, pero wala talagang pinipili yan eh. Sinasabi niya na maswerte siya dahil meron siyang magandang medical care at mga kamag-anak na kasama niya sa laban niya na ito. But he also emphasized, at dito nagagalit din ako sa totoo lang, naswerte siya dahil hindi talaga lahat ganun yung kalagayan. Sabi niya na naiiyak siya, nagagalit, nai-stress, na milyong mga Pilipino ang walang choice pag nagka-cancer. Actually, hindi lang cancer eh. Kung napunta na po kayo sa isang public hospital tapos nakita niyo yung kalagayan ng mga tao, maiinis ka din, magagalit ka. Ay nako, very traumatic. Alam nyo, etong cancer diagnosis niya, ang pinakasinisisi niya ay ang stress. Kaya kayo mag-ingat kayo lahat ha. Sinasabi niya na napulot niya mula nung tumakbo siya ng 2022 elections bilang Vice President. I think hanggang ngayon marami pa rin nambabash sa kanya because of this. This is a given kasi ano yan eh, national, basta magulo talaga kasi talaga yan. Alam mo, nung nakita ko lang din ha, marami talaga yung gustong manalo siya kasi given, malawak talaga yung kaalaman niya, especially in the field of health, ng kalusugan. Sadly, medyo matindi yung nakalaban niya, which is si Vice President Inday Sara Duterte. Matindi talaga. Ito ngayon yung tanong. Ano yung cancer na na-develop niya at paano niya nalaman na may cancer na pala siya? Makinig kayo maigi ha, kasi marami sa atin pag may nararamdaman tayo, hindi natin pinapansin, tas ganun na pala. Yun
yung kaso ni Doc Willie Ong. Ganito niya nalaman. It was around April 2023. So, last year lang, no? A year and a half na rin siguro. During yung mga medical missions niya na ginagawa. Sabi niya, pag naiinitan ako, nahihirapan ako. Parang ayaw ko na nang naiinitan. Yan ha. Nakaramdam siya ng mga hingal. Hinihingal na daw. Ang bilis na raw niyang hapuin ng hingal, ng pagod. Tapos eto pa. Kapag lulunon daw siya, hindi daw tinatanggap ng katawan niya. Ang hula niya, like most of us, pag nakaramdam ng ganyan, signs of aging. Tumatanda na kasi naman talaga. Pero yung mga simpleng bagay pala na katulad nito, reflection pala ng isang mas malala na karamdaman. Kaya kayo, naku, magpa-check talaga kayo. Alam kong, ang dali-daling sabihin na magpa-check kayo kung may pera eh. Pero, ano kasi, pag mahirap ka, mapapamura ka na lang talaga. Mamaya, kalkalin natin. Naaano ako, natitrigger ako, pasensya na. Kaya talagang, pag may kaunti tayong nararamdaman, importante talaga na chinecheck agad. Ang malungkot dito, sige, given from someone na laki sa hirap, na-adapt ko to hanggang ngayon eh. Yung kalusugan kasi ha, this is a reality. Hindi nyo ko, kahit awayin nyo ko, ito yung realidad namin. Pag privileged ka at marami kayong pera, ang dali-daling sabihin nga nung magpa-check up kayo, ganun yun, wag naniniwala sa kung ano-ano. Pero kasi, para sa amin, hindi na basic need yung kalusugan. Ang lungkot pakinggan, isa siyang luxury. That's the honest, sad, and ugly truth. Lumaki ako na wag na lang magpa-doktor, ganun din. Kasi kung papadoktor tayo, hindi nga tayo sa sakit na matay, mamatay naman tayo dahil wala tayong makakain. Ang mahal. Totoo lang, totoo yan. Miski yung pagpapadentist. Ano talaga siya? Luxury talaga siya. Sobrang lungkot. Pag iisipin mo talaga, I don't think lahat naiintindihan to. Lalo pa ngayon na mas mahirap. Alam mo yung magpapagod ka buong buhay mo and then isang sickness lang, boom, tanggal na lahat ng pinagpagura mo sa buhay mo. Yun yung realidad for many. I can say that even for myself, na-adapt ko pa rin yung gano'n na wag na lang magpa-check up kung kaya ko naman tiisin yung nauubo-ubo ako. May ganun pa rin. Pero syempre, magpa-check up po tayo palagi. Yun yung sinasabi ni Doc Willie Ong na nakakainis at nakakagalit. Yun kasi talaga yung reality. Anyway, babalik tayo sa kanya at dun sa cancer na na-develop niya. Ano ba yun? Malubha ba yun? Sabi niya, nung nakakaramdam siya na meron na talagang something, no? Meron daw nakita na mass na nakatago, ayon sa kanya, sa likod daw ng puso niya. Deeply hidden. Talagang tagong-tago. At nakapagitan daw sa puso niya at sa spine niya. Eto ha, nabigla ako dito. Yung mass daw na yon, 16 centimeters. Sinerch ko kung gaano kalaki 16 centimeters. So parang 6 inches. Kalahating gakamao. I think parang mas malaki pa sa kamao. Ang laki nun. Diba? Sobrang laki nun. Yun yung parang tumor niya. And hindi ako health expert, pero sabi, sa kanya mismo nang galing, sarcoma daw yung tawag doon. Please correct me if I'm wrong ha. Hindi ko kasi alam talaga yung mga ganyang mga bagay. Which is, sabi nila, is a form of cancer. And sadly, kulang pa daw sa research at medisina. Napakarami po kasi talagang klase ng cancer. Ngayon, ito na daw yung mga naramdaman niya. Bukod doon sa unang naramdaman na hinihingal siya, na naiinitan siya, October 2023, kalahating taon mula nung April na una niyang naramdaman yung hingal-hingal na yan, nakakaramdam siya ng back pains. Ito yung malungkot ha, na-imagine ko kasi yung estado niya. Kasi yung back pain niya, hindi niya na raw mahiga yung likod niya. Alam niyo kung may mga kamag-anak kayong may cancer, alam niyo yung yung nag-iiyak na talaga. Yung iba pa nga, pasensya na po, ang dilim, pero nagmamakaawa, nakitilin na yung buhay sa sobrang sakit ng nararamdaman nila. I can only assume na ganun nga yung nararamdaman niya. Kasi sabi niya mismo ha, na ito yung worst pain na naramdaman niya sa buong buhay niya. 10 out of 10 maximum. Pinakamatinding klase ng sakit. My life, 10 out of 10, iiyak ka, lahat na ng buong gabi walang tulog.
Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo, dasal ng dasal, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. Hinto. Saksak, saksak, saksak. Hinto. Maswerte tayo, hindi po natin nararamdaman yung ganyan mga bagay, pero base sa mga kwento nga na parang gusto mo nang i-exit yung buhay mo para lang hindi mo na siya maramdaman, nakakatakot. Nakakatakot talaga. So kung titignan mo yung video niya, pinanonood ko yung video niya eh. Alam mo yung kitang-kita sa mukha yung lahat ng pinagdaanan. Alam mo yung kunyari nakasalubong mo yung kakilala mo kunyari, tas alam mo na yung vibe. Kinukwento na ng mukha yung lahat ng nangyari. Ganun yung makikita mo sa kanya. Alam mo, parang sukong-suko na siya. Parang hirap na siya. And given, na gaya nga ng sabi ko kanina at gaya ng sabi ni Doc Willie Ong, stress talaga. No? Stress talaga. However, iikutin natin tong kwento na to. Nakakalungkot talaga ang cancer. For many, death sentence na talaga siya. However, knowing Doc Willie, very religious kasi siya, and most of the people who are religious talaga may kinakapitan para hindi sumuko sa buhay. 'Di ba? He isn't losing hope. Sabi niya, no, may purpose daw yung Panginoon. Di niya alam kung gagaling pa siya o hindi, pero purpose yan ng Panginoon. Ayon sa kanya. Pero masaya siya kasi kahit ganito, dahil sa nararamdaman niya, mas naging close daw yung pamilya niya. Masaya daw siya kasi inaalagaan siya ng asawa niya. Mas napatunayan niya na mahal siya ng asawa niya. Tapos may mga anak din siya na lalo lang pinapakita na mahal siya. Maswerte siya. Kasi the reality for us is hindi talaga lahat ganito. Hindi lahat ng pamilya magkakaayos, di ba? Hindi lahat ng pamilya may pera. Kaya malungkot for many of us. Luckily, for Doc Willie Ong, maganda yung environment niya at masaya siya sa kahit gano'n yung hinaharap niya, maganda yung support system niya. So, sana lahat ay gano'n. Alam nyo, iniisip ko dito is grabe yung irony of life sa kwentong to na hindi natin alam talaga kung ano yung bibigay na hamon sa atin. Kahit sabihin mo na nagbababad ka sa gym, disiplinado ka sa pagkain, which is ginagawa ko ngayon, ayoko talagang pumasok sa 30 ko na may mga sasalubungin akong sakit. Nakakatakot talaga. The reality is no one escapes death. No, 'di ba? Lahat tayo mamamatay or magkakasakit, 'di ba? Walang may escape diyan eh. Pero may isa akong sasabihin sa inyo ha. This is something that I learned from experience. Kagaling ko lang din dito. Makinig kayo. Darating yung punto sa buhay ninyong lahat na tatanggapin nyo lahat ng stress. Sige, go lang lahat ng stress. Okay, trabaho tayong 3 trabaho. Go! Para lang mas kumita ng pera or mas maabot yung mga pangarap natin. And ang masasabi ko sa inyo, hindi worth it. Ang sikreto ng buhay ay balanse. Something that I learned myself. At ang hirap escape no, pag nandun na yung imbalance ng buhay mo. Ang hirap niyang anuhin. Para saan pa yung makikita mong pera, kikitain mong pera, para saan pa yan? Kung babawian ka ng kalusugan mo. Para sa mga taong 30 pataas, mas maiintindihan na yung health is wealth. Kaya kayo, alagaan nyo yung sarili ninyo. Maghanap kayo ng balanse. Magpahinga kayo. Kasing importante lang yan ang pagtatrabaho ninyo at pagkita nyo ng pera. At sana, syempre maging aral or inspirasyon ang paglaban ni Doc Willie Ong sa nararamdaman niya ngayon. Ito yung question of the day natin ha, para sa mga gustong sumali sa 1,000 Gcash giveaway natin. Medyo malalim. Sa aling punto ng buhay ninyo, natutunan ninyo yung totoong ibig sabihin ng health is wealth. Ikwento nyo sa ilalim. Promote ko lang din po yung aking Instagram at ang aking TikTok. Nagpo-post na po ako ng stories doon. So, yun lamang po. Ito si Claro III. Lagaan natin ang kalusugan natin.